You may be seated. Popo tayo. Now, verse 1 says, Hebrews 11:1 says, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Now faith is. Anong ibig sabihin nun? Ang pananampalataya ay ngayon na. Ngayon na. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ba nakita nyo na? Pero naniniwala tayo nandyan siya. Naniniwala ba kayo na ngayon na ang inyong kahilingan? Iyan ang pananampalataya. Now, dalawang salita lang ididiin ko sa inyo ngayon. The first word starts with letter B. Tinatandaan nyo ba yan? The second word starts with letter F. Anong ibig sa inyo? Boyfriend. Anong ibig sabihin? The first word is by. B-Y. Hindi B-U-Y. By. The second word is faith. By faith, Abraham was enabled to have a child, though he was already very old. 99 years old na si Abraham. And Sarah was barren. Bakit? Nagkaanak pa sila. Paano sila nagkaanak? By faith. By faith. Saan sila nagtiwala? Sa sinabi ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Na magkakaanak siya ng sariling anak niya. And that promise was made 25 years ago. The promise to Abraham for having a child was made when Abraham was 75 years old. Why did it take that long? Kung ang pananalig ay ngayon na, now faith is, bakit tumagal? Bakit inabot ng 25 years? At that time, 75, Sarah was 65. But Sarah was barren. Ang tanong ko ay, bakit inabot ng 25 years? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Kasi si Sarah ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Pero si Abraham ay hindi nag-give up. He did not give up. Natatandaan nyo, mahalaga sa mag-asawa ang magkasundo. Kaya tinuruan tayo ng Espiritu Santo sa gawaing ito na ang kapangyarihan ng dalawang nagkakaisa sa pananiwala ay makapangyarihan. Anong inawit natin doon? 1 + 1 = 3. Kapag dalawa ang nagkasundo sa lupa, hindi mapapahindian ng Diyos. Agad-agad ibibigay niya ang kanilang kahilingan. Amen ba? Now, kaya inabot ng ganong tagal ng taon sapagkat si Sarah, pag sinasabi ni Abraham na magkakaanak sila, ayaw maniwala. Ang sabi niya, ang tanda-tanda na natin. Wala ka nang nagagawa. Puro kong kwento ka na lang.
tinutulugan mo na ako. Pero isang araw, nanalangin si Abraham when he was already 99 years old. Ang sabi niya, Yahweh, tulungan mo ko para matupad yung pangako mo sa akin. Ayaw nang maniwala si Sarah sa akin sapagkat wala naman akong ginagawa. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay ano? Patay. Kung gusto mong makalakad muli, lumakad ka. Kung gusto mong makapagsalita muli, napipi ka ngayon, magsalita ka. Sabi mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh. Isang gabi, sabi ni Abraham sa Panginoon, enable me tonight. Bigyan mo ko ng lakas na magawa ko yung dapat kong gawin para matupad na yung sinabi mo sa akin. Bigla siyang binigyan ng lakas ng Panginoon. Nagkaroon sa lakas ng kabataan. Kaya pagbalik niya sa tulda, ginising niya si Sarah. Sabi niya, Sarah, gising. Sabi niya, nandiyan ka na naman, sabi niya. Natutulog ako, wala ka namang ginagawa. May mangyari ngayon. At nung gabing yon, may nangyari nga. Kinabukasan, naglihi si Sarah. Amen ba? So tatandaan nyo, faith is now. Kung may pananalig ka, gawin mo ngayon ang ipinag-uutos ng Diyos. Amen ba? So, by faith, impossible things can happen. We can make things happen by faith. Now, naririnig niyo ang announcement dyan sa advertisement sa College of Divine Wisdom. Sinasabi ni Brother Ray Vargas, wisdom beyond knowledge. Anong ibig sabihin noon? Wisdom beyond knowledge. Tama ba yun? Basahin niyo ulit yung Biblia. Tutunghayan ko Babasahin ko sa inyo. Dito pinanggalingan yan. Hindi niya may ipaliwanag. Hebrews 11, verse 3 says, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith we understand that the universe was formed at God's command. Dahil sa ating pananalig, yung mga bagay na hindi natin alam, malalaman natin. Maunawaan natin. Naunawaan nyo ba kung paano nikha ng Diyos ang sanlibutan? Hindi. Maliban manalig ka sa Kanya. God will not feed us something out of nothing. Kaya yan ang kaalaman na hindi pinag-aaralan, kundi pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na ang buong daigdig at kalawakan ay nangyari dahil sa sinabi ng Diyos. That is wisdom beyond knowledge. Yan ang kaalaman na hindi pinag-aaralan. Ang knowledge ay pinag-aaralan. Tulad natin ngayon, nalalaman natin yung mga bagay-bagay na hindi natin alam sapagkat may nagtuturo sa atin. Tatandaan nyo yung salitang BF, boyfriend. Sino sa inyo ang dadaga pa?
Sino sa inyo ang dala na? Ha? Tatandaan nyo yung salitang BF, by faith. Alam nyo, sa totoo lang, ibig ng Diyos makipagkaibigan. God wants us to be His boyfriend or girlfriend. Kung ikaw ay babae, kaysa lalaki ang hanapin maging boyfriend, unahin mo ang Diyos. Siya muna ang kaibiganan natin. At tinuturing na kaibigan ng Diyos ang may pananalig sa Kanya. Sabi niyo, kaibigan. Sa kaisang kaibigan, may pagtatapat mo ang lahat na sekreto mo sa buhay. Totoo hindi? Sa kapatid, hindi mo pa may pagtatapat yung mga lihim mo. Sa nanay mo, hindi mo may ipagtatapat ang mga lihim mo. Pero sa kaibigan, lahat-lahat ipagtatapat mo. Kaya may kasabihan, the best friend is your worst enemy in the future. Bakit? Kaibigan mo siya ngayon, pag nagkagalit kayo, lahat na inahayag mo sa kanya, lahat ng sekreto mo, ilalabas sa Facebook. Totoo hindi? Yan ang totoo. Kaya ako hindi nagpe-Facebook. Para hindi malaman yung mga sekreto ko sa buhay. Amen ba? So, faith is that important to God. Kung ibig mong kalugdan ng Diyos, manalig ka sa Kanya. Paano ka naman mananalig sa Kanya kung hindi mo siya naririnig? Sapagkat ang pananalig ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Maraming tinig ngayon tayong maririnig. Tinig na nagbibigay buhay at tinig na nagbibigay ng kaguluhan sa buhay. Be careful because sa dalawang tinig niyan, hindi pwedeng magsama ang dalawang yan. You will know the voice of the Spirit because it is good for you and good for others. Lahat ay makabobote. May dalang kapayapaan sa kalooban mo at sa kalooban ng ibang tao ang ituturo sa iyo ng Espiritu Santo. Kapag iyan ay bulong ng kaaway, kaguluhan ang bunga niyan. Amen ba? So be careful with the words you are listening to. Mag-ingat tayo sa mga tinig na ating napapakinggan. Sapagkat kung anong tinig na napapakinggan nyo, pag iyan ay balitang magbibigay takot, hindi galing sa Diyos yan. Pero kapag iyan ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kagalakan, nakatitiyak kayo na iyan ay galing sa Espiritu ng kapayapaan at kagalakan. Amen ba? Sabi niyo ulit, by faith. Okay, simpleng explanation ko sa inyo. Bakit kayo nakupo sa silyang yan? Pwedeng bumagsak yan. Pero sa silya, umupo tayo sapagkat nagtitiwala tayo na hindi tayo babagsak. Pwedeng bumagsak ang silyang yan Nakikita kasi natin, parang hindi babagsak. Diba? Pero lahat ng bagay ay babagsak. May panahon na babagsak yan. Tingnan mo yung mga nangyari sa Davao ngayon. May lindo na naman. Bumagsak yung city hall nila, bumagsak yung isang school, may isang tumatakbong estudyante, nabagsakan ng bato, patay. See? Now, pero yung taong may pananalig sa Diyos, kahit naglilindol, tahimik lang. Payapa lang.
Bakit? Sapagkat muog at tarahanan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Sabi sa kasulatan, He is our shield. Ang sabi niya kay Abraham, I am your shield and your very great reward. Ang gantimpalang pwede nating hangarin, higit sa lahat ng gantimpala o regalo, ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? So if there is any gift you are expecting this Christmas, sasuggest ko sa inyo, unahin nyo, mapa sa inyo ang Diyos. Amen ba? Ang sabi ng isang na mapanood ko sa television, hindi masaya ang Pasko ngayon sapagkat walang hamon. Bakit? Malungkot siya sapagkat walang bumili ng hamon niya dahil sa mga namamatay na baboy. Anong sakit ng baboy? African swine flu daw. Kaya kawawa naman yung mga baboy. Na balitaan ko rin yung longganisa, yung mga hotdog, may hawa na rin daw ng African swine flu. Mahilig pa naman ko sa sandwich na hotdog. So hindi na ako kumakain ngayon ng hotdog. Ang tanong ko ay, bakit tinatawag na hotdog yan? Ay baboy naman. Bakit? Ayaw ko kung bakit. Ay, hindi ko na pinag-aralan yan eh. Ang sabi ng aking cook, Sir, hindi po niya hotdog. Huwag ka matakot. Ano ka ko yan? Chicken dog. Chicken dog pa rin. Dog pa rin. Diba?